the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Sa buhay kong ito, aking gugunitain mga ginawa mo para sa akin. Wala na akong hahanapin pa, pagkat sa'yo natagpuan ang tunay na ligaya. Sa buhay kong ito, aking gugunitain mga salita mo, nagpapalakas sa'kin. Wala na akong hahanapin pa, pagkat sa'yo natagpuan ang tunay na ligaya. O Jesus, kay buti mo, ikaw ang kumikilos sa buhay ko. O Jesus, kay buti mo, sa lahat ng taong nagtitiwala sa'yo. Ano man ang aking kalagayan, kailanman di mo ako pinabayaan. Hindi ko lilimutin ang iyong kabutihan, nananatili sa'yo magpakailan pa man. Oh Jesus, kay buti mo, ikaw ang kumikilos sa buhay ko. Oh Jesus, kay buti mo, sa lahat ng taong nagtitiwala sa'yo. Ano man ang aking kalagayan, kailanman di mo ako pinabayaan. Hindi ko lilimutin ang iyong kabutihan, nananatili sa'yo magpakailan pa man. O Jesus, kay buti mo, ikaw ang kumikilos sa buhay ko. O Jesus, kay buti mo, sa lahat ng taong nagtitiwala sa'yo. Sa lahat ng taong nagtitiwala sa'yo. Good morning, Jesus. Good morning, Pastor. Good morning, Minister. Good morning! Saga naman. Yung pala ang one way of panggigising. Huwag mong lakasan. Tumagising na gising sila. Actually, One more time. Good morning, Jesus! nawala Hallelujah. na. Hallelujah. Ay, thank you, Lord. Napakasaya po at kasi ang ating mga lesson ngayon ay tungkol doon sa mga resulta ng fruit ng kanyang resurrection, kung saan ang Holy Spirit ay totally tayo ginaguide para ang kanyang bunga, Galatians 5:22-23, ay makita na sa atin, madama na sa atin, marinig na sa atin. Kaya po, masayang-masaya kami. Thank Minister, you, thank you. tayo po ay manalangin muna. Oy, naku, yan ang Ayan, sige pinakamaganda. po. Samahan niyo go po ahead. kami at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Muli, Ama, ang pinakamataas na papuri, luwalhati, pagsambat, pasasalamat ay maingat namin ipinaabot sa inyo. Narito po kami sa aming kawalan. Muli po, handa ang buong pagkatao upang maglingkod sa inyo. Kayo po ang manguna. Kayo po ang humipo sa bawat isa sa amin upang tunay naming maranasan ang kaganapan ng iyong mga pangako at ang iyong mga salita. Gayon din po na maunawaan namin ang mga pagpapala ng mga salitang nais mong ipaabot sa amin sa umagang ito. Samahan mo kami sa isang espiritu na magtataguyod ng pangalang Jesus sa bawat dako ng daigdig na ito. Muli po, Ama, marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ayan, Thank kanta you, daw Lord. tayo muna. Kanta tayo. Sige.
ka, O Kristo, sa buhay ko. Kay buti ng ginawa mo, dakila ka sa buhay ko. Dakila ka. One more time. Purihin ka, O Kristo, sa buhay ko. Kay buti ng ginawa mo, dakila ka sa buhay ko. Dakila ka. Sala ko'y pinatawad mo, ako'y nilinis, ginawang bago. Purihin ka, Kristo. Sala ko'y pinatawad mo, ako'y nilinis, ginawang bago. Purihin ka, Kristo. Dakila ka, mahal kita, mahal kita. Sa buhay ko, sa buhay ko. Salamat. Thank you, Lord. Purihin ka, O Diyos, sa buhay naming lahat. At napakaganda po nung ating kinag-aaralan ko nga yung topic na ipinagkaloob niya. Napakaganda talaga, gamitin ko yung salitang, napakasarap busisiin ang salita ng Diyos. Maganda nga. The more you dig deeper, the more you wala bang get new alternative? discoveries. No, Wala dati bang- ng katotohanan, pero iba pag nabubuhay sa ating lahat. No? At yung Alternative. pag-aaral namin ngayon, parang parang opposite hindi ba? Oo. Galit ng Diyos. Ayun na nga. Oo At nga. ang habag ng Diyos. Pero yung pala, pagmamahal din, ano? Oo. At madidiscover natin pamaya lahat yon. Opo. So, Tayo, praise the Lord. basahin muna po natin ang memory verse of the week sa Psalm 119 verse 10 ng New King James Version. With my whole heart, I have sought you, O let me not wander from your commandments. Sa Tagalog po, awit 119, talatang 10. Buong puso ang hangad kong sambahin ka at paglingkuran. Huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. So, tayo po ay patuloy na nagsusumikap, no? Na magampanan ang ating pagkatawag, sabi nga. Hindi duty, no? Pagkatawag. At ang ating pagtugon. Opo. At ang pinakamagandang starting point is through the Bible. That's the best starting point. Totoo po yan. No? Bati muna tayo, Pastor. Sige, thank you, Sige Lord. po tayo mamati sa ating mga kapatid na maagang mga early bird sinamahan tayo. Sister Carmen Mahia, Sister Ami Hernandez, siyempre si Labi Dabi, nandyan. Si Brother Mike tsaka si Sister Angie ay nagse-celebrate ng kanilang anniversary sa Amerika lang naman. Taga San Pablo yan. Enjoy kayo dyan sa Amerika. Sister Noemi, ayan, kasama natin lagi yan. Sister Jo, din ako sa DAP, no? Sa DAP nakakatuwa po kasi regular siyang, hindi naman siya ang coordinator pero nabuksan na nga po yung DAP at ngayon ay every other week na. Wow. So napakaganda. Sister, parang siya ng coordinator, andun siya Oo. lagi. At napakaganda ho ng mga Parang sharing. halos ay hinalinhan niya, hindi pinalitan. Si Sister Bell po. Bell. Pero ngayon, sino? Si Sister Bell. Sister Bell po. Oo, siya Yan po. taga Bicol. Opo. Napuntahan namin yan bago siya may sakit. Ayan. Anyway, sorry to interrupt. Ayang Atienza Cantos. Ayan. Taga Katandala ito. Ayan. Welcome po. Sister Minda Banyares. Jen Abuyabor, siyempre, no? Sister Teresita Reblesa. Ayan. Good morning din po sa inyo. Siyempre, Sister Nida Gelardino, kasama natin. Ito ay napakalayo. Fepingal. So, good morning po sa ating lahat at salamat po at patuloy niyo kang sinasamahan I would say, ang bayan ng Diyos. No, hindi naman tayo lang dito, kundi ang komunidad na ating kinalalagyan na patuloy tayong lumago sa ating pakikipag-isa kay Kristo.
At meron po ba kayong nais na banggitin, Pastor? Ano lang, bati rin lamang doon sa mga generic na para walang malagpasan. Ano? So yung ating mga kapatiran sa North, sa East, sa South ng buong Pilipinas at pati na rin po yung nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Pati na rin po yung aming mga kamag-anak, kaibigan, ng inyong kamag-anak at kaibigan. Kami natutuwa, kasama namin kayo sa Espiritu at sabay-sabay po nating parangalan, purihin ang Diyos sa pamamagitan ng desire ng bawat mapapakinggan natin ay maging buhay natin. Yan po sa pangalan Jesus, all for the glory of God. All for the glory of God. Ang pag-uusapan po namin ngayon, actually sabi ko nga ay balintuna or opposite. No? Ano naman tawag doon? Intuitive. Ano po? Opposite. Opposite. Oo. Opo. Antonym. Antonym. So ito po ay the wrath of God. Naku, The wrath of God. Ang galit ng Diyos at ang pag-aalay ng Diyos or the propitiation. No? Oo. Pag-aalay ng So actually, pag pinag-combine mo yan, ang detailed or deeper meaning ng salvation ay hindi lamang talagang surely we are saved, pero over and above, yung galit ng Diyos ay pinawi sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Yun ang propitiation. Kaya magkaugnay. Ano, Minister? Opo, Thank you, Lord. Yun na nga. Napakaganda ho ito kasi ngayon sa mundo ho, ang kanilang pinaniniwalaan ay ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Okay. Kaya dahil siya ay Diyos ng pag-ibig, lahat pwede kong gawin. Mahal kasi ako ng Diyos, patatawarin. Pwede ako magpatuloy sa paggawa ng mali. Hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. Ginawang lisensya na. Ginawang lisensya na yung pag-ibig ng Diyos. At marami yung hindi naniniwala yung galit ng Diyos. Hindi nagagalit ang Diyos, mabait ang Diyos. Meron nga akong isang seminarista na ang sabi nga sa akin ay, Pastor, ako'y naniniwala na walang laman ng impyerno dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi yan pag-ibig kapag may tumira sa impyerno. Of course, sabi ko naman, hindi naman ganon. Hindi yan totoo. Hindi ang Bible natin ay kumbaga saan ay tungkol sa galit ng Diyos. Ay accordingly sa nakita ko naman, more than 580 times. It is mentioned in the Bible na mas malimit sa pagkakasabi tungkol sa pag-ibig. Yun, kaya hindi po pwede, kapatid, na hindi yun maganap. May ginawa yan sapagkat may titira dyan. At aking panalangin na sabay-sabay nating tingnan kung ano nga ba yan, ano? Opo. Meron pa nga ho napanood ako sa Facebook, ang sabi. Dapat ma-update ang Bible. Aba, okay din yan, ano? Dapat ito ay sumabay sa trend ng mundo. No? Malinaw po ang salita ng Diyos. Ito po hindi magbabago kailanman. The Word of God will remain forever. So, sa mga mananampalataya, ito po ay may paninindigan at paniniwala. Ano? So, tayo po ay magtuloy-tuloy na sa Thank you, ating Lord. pag-aaral. Minister, go Ang ahead. amin pong pinakateksto ay sa 1 Peter. Ayan yung basahin namin. 1 Peter 1:18 to 21. More or less, ito po yung pinakasummary ng ating pag-uusapan sa umagang ito. Hayaan yung basahin ko sa King James Version. 1 Peter 1:18 to 21. Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. He indeed was ordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you, who through him believe in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. So maganda rin sigurong basahin ito sa Tagalog at lalo nating mauunawaan kung ano yung pinaparating sa atin ng Panginoon. 1 Peter 1:18 to 21. Ayan, ito pa na po. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan.
itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo ay ipinahayag sa mga huling araw na ito. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos, na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Napakaganda po ito. So ako po'y... God bless you. Sige po. Ating pong pag-uusapan ay lagi na nating naririnig, no? Palasak na nga propitiation. Kasama pa rin dito yung salitang atonement. Ayan. So ano ho ba ito? Yan na nga po, no? Ito po yung kumbaga ang nagsalba sa atin upang hindi tayo umabot doon sa galit ng Diyos na pag-uusapan mamaya natin sa pamamagitan ni Pastor. No? So ang propitiation po ay atonement for our sins to pacify the anger of God against the sin of mankind. Sa madaling salita, ito po yung pagbabayad sa mga kasalanan upang paglubagin. That's the right term. Paglubagin ang galit ng Diyos, bunga ng kasalanan ng sanlibutan. So it's a beautiful picture of the love of God. It's a detailed, in fact, of how God did it. No? Hindi niya itinago sa atin, inihayag na sa atin ito. Napakagandang paglalarawan. Ano? Tandaan natin na ang tao ay originally ay may napakagandang ugnayan sa Diyos. No? Subalit ito ay na-disrupt ng magkasala ang ating mga unang magulang. Ano? At doon nagsimula ang mga kasalanan, doon nagsimula ang pagre-rebelde ng mga tao. No? Bunga nga nung yung kasarin lang na bago sa ating mga magulang. No? Sabi nga, from a divine nature to a human nature. No? Yung tinatawag natin. So, kumbaga sa nung una pa man, Opo. nangyari. Pero minahal tayo ng Diyos pa rin. Ano? Ay, oho. Yung Hindi palang kanta ho natin. nagsawa. In fact, sabi nga sa pag-aaral, doon pa lang na magkasala ang ating mga magulang ay may ginawa na ang Diyos. Hindi ho ba? Tinakpan niya ang kahihiyan ng ating mga magulang. Amen. Sa pamamagitan ng balat ng mga hayop. So, meron pong buhay agad na sabihin natin na ibinigay, no? Na sinakripisyo para sa ating unang mga magulang. No? Ngayon, tandaan natin, ang kasalanan ay nagdadala ng galit ng Diyos sa sansinukob. Ito po ang naging dahilan kaya sabi, we are separated from God. No? Basahin ko po sa Romans 1:18 na naghahayag nga ng ganito, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos, laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga tao dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. So, Romans 1:18. Opo, no, the humankind did not only violate the holiness of God, na mababanggit natin mamaya, kundi ito ang dahilan kaya hindi mahayag ang katotohanan. Hinahadlangan nila. Hinahadlangan ang po. katotohanan. Ayun na nga po yung sinasabi natin kanina. Sasabihin hindi, ang Diyos ay pag-ibig. So hinahadlangan nila na ang Diyos ay banal din. At ang ang pinakadahilan, kaya ang galit ng Diyos ay darating sa maraming tao na humahadlang sa katotohanan ng salita ng Diyos, ay yung tinatawag na galit ng Diyos. Para nung Sunday pala, yung quenching, oo. hinahadlangan ng Holy Spirit. Ano? Opo. Bagamat iba ho yan, no? Mamaya ay Iba naman mababanggit yun. din natin. No? So dito ay hindi lamang tayo, hindi na lang ito nagdala ng galit sa sansinukob, kundi naging kaaway tayo ng Diyos. Okay. No? Kaya nga po talagang delikado yung kalagayan natin, no? Bago ang pag-aalay. No? Romans 5:10, dati tayong mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Okay? So, madaling salita po, our sins and our rebellion deserve the punishment of God. Talagang kung wala ho itong tinatawag na pag-aalay, wala na tayong aasahan. Ang asahan na lang natin ay kagaya ng mga taon na hindi tumanggap kay Kristo ay ang galit ng Diyos. On the last days, especially on the last days, no, darating at mararanasan ito ng maraming tao. Kaya ho natin pinag-aaralan ito upang sabi nga, masaklolohan pa ang mga tao na hindi ninyo maranasan ang galit. And that's the privilege of being a Christian. No? We will not experience the wrath of God. Okay, bakit? No?
Ang tanong ho dito, hindi ba siya ay Diyos ng kahabagan? Hindi ba siya ay mahabaging Diyos? Di ba? O dahil mahabagin niya, hindi ba dapat nauunawaan niya? Sabi nga ng mga tao, tao lang eh. Hindi ba? Yan ang nasasabi madalas. No? Totoo po yun, no? Pero hindi niya pwedeng ibigay ang tinatawag na habag niya na hindi, what we call this, at the expense of His justice. No? Parang sa yung mga tao, hindi pa, pag merong nangyaring hindi maganda, katarungan, para kay ganyan katarungan. So, ang puso ng Diyos ay sumisigaw din na katarungan sa Kanya. Because His holiness, He is God. Remember, no, siya ay Diyos, no? At bilang Diyos, He is a holy God. And parang nangyari, ang kasalanan ng tao, pagre-rebelde ng tao, ay nagpamukha. Parang pinamukhaan ng Diyos. So, we practically violated the very holiness of God. At yan po yung napakalaking insulto. No? At kailangan mabigyan ng katarungan ang ginawa ng tao laban sa Diyos. So the wrath of God, ito po ang maganda. Meron hong dahilan. Hindi lang basta nagalit. Di ba, minsan tayo nagalit kasi nga ganito. The wrath of God is the expression of His holiness in the face of our sin. So dito pinapakita ang kabalintunaan ng kasalanan sa kasarinlan ng ating, wag natin kakalimutan, ng ating Diyos. No? We're practically violating the very holiness of God. And this is an expression of saying, I am a holy God and I can never tolerate sin. It's all about God. It's all about God. It's about His holiness. No? So His it's character, holiness His expressing Himself to the very sin of the people. Ay napakatindi po kasi nilikha ka lang pero hindi mo binigyang pagpaparangal at pagpapahalaga ang kabanalan ng ating Panginoon. Ngayon, ito pong propitiation, meron pa ako nabasa, may nagsasabing, pagan practice yan. Okay. Kung titignan nyo nung araw, hindi ba? Yung bang mga tipong tayo, nung araw, ang Pilipino, pagan din naman tayo. Ang ating mga Diyos ay mga puno, dagat, ilog, at kapag merong nangyayaring hindi maganda, ang ginagawa natin, nag-aalay tayo. Na? Kami, sa engineering, Opo. pagka nagawa ng tulay, di malayo-layo, Opo. walang karamihan tao, magpapatay ka ng manok. At yung dugo noon ay iwiwisik mong ganyan para huwag magalit yung mga anito doon, yung mga nuno. Pagan ho yun. Pagan niya. Buti na lang. Ayan nga isang bagay na dapat nating alisin sa ating kultura. No? Kapag nauunawaan na natin ito, yung Bank of America, ganun din. Ewan ko ilang baboy yung pinatay doon bago itinayo. Wala rin. No? Wala rin. So, ito po ay sinasabing paganong practice yan. Kinuha nyo yan sa... May pagkakaiba po. Hindi po paganong practice ito. Unang-una po, ang pag-aalay sa pagano ay galing sa tao. Sa atin po, ang pag-aalay ay galing mismo sa Diyos. Siya mismo ang nag-provide. Kaya nga sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So sino ho ang nagpadala ng alay? Siya rin mismo. Hindi ho galing sa tao. No, ang sa pagano sa tao ito gagawin. Kaya nga ho yan malinaw sa atin. It's not the works, no? It's what God has done for us through Christ na binibigyan natin ng diin. Divine interjection. Genesis 4 ba yun? Si Esau, si Jacob. Mhm. Di ba nag-alay din si Jacob? Pinauna yung mga regalo. Pagkatapos sumunod yung kanyang mga anak, tapos mga asawa, tapos huli pa siya. Para pag sumalubong kay Iso, nagalit sa kanya, maglubag kalooban. Para mahupa yung galit ng kapatid sa dami ng regalo. Sa dami ng galit. So, I'm sorry naisip ko lang na one good example din yon over and above sa mga experience sa mundo ng ito. Thank you. Go ahead. God bless you. Hindi nga ho sapat yun, no? Nasa tao manggaling yun. Kaya nga ho, sa Diyos mismo nanggaling, no? Sa pamamagitan ng pagsugo ng kanyang anak na si Jesus. God provided for us so that we may justly and mercifully forgiven and accepted at His own expense through the loving gift of His Son. So dito po, ang nagbigay ng pag-alay ay ang Diyos.
at ang kanyang pag-aalay ay galing pa rin sa kanya. You know, the beautiful picture of propitiation. Ano? Hindi lang siya ang nagpadala ng alay, mismong siya ang inialay. Okay? At dahil doon, both the mercy and the justice of God has been satisfied. Pareho, sabay ho. Sa pag-aalay niya ng kanyang anak na si Jesus, nabigyan ng katarungan ang kanyang kabanalan at pagiging Diyos. And at the same time, dahil dito, nagbunga ito ng pagdaloy ng habag ng Diyos papunta sa tao. In other words, ang inialay is the best. Oo, Diba, galing ho sa kanya. Oo nga, hindi, ibig sabihin, alam mo, kayo magregalo. Sa akin, halimbawa, kahit totohanin mo to, birthday ko, nag-iisip ka ng iregalo sa akin para ma-appease yung tampo ko sa iyo na ilang birthday ko na, hindi man ako pinabe-birthday. E di siyempre, pupunta ka sa mall, punta ka sa bahay mo, alin kaya pinakamabuting makukursunodahan dito ni Pastor JB? Parang ganun. Siguro ganun din. Hindi, not siguro. The best in heaven, siya ang inialay, ano pang itatanggi ng pinag-alayan, no? Di ba? Opo. Ang kagandahan po nito, may problema. May problema. Hiwalay ang tao sa Diyos. At ang Ayun pa gumawa isa. ng paraan upang maibalik ang tao sa Diyos ay May ang ang Diyos Diyos pa rin. rin. Yun, thank you, Lord. Yun ho. Kaya pag naintindihan mo, parang minsan mind-boggling ba na, Totoo wow, yan. parang siya na ang sinaktan, siya na ang ininsulto, pero siya pa rin ang gumawa ng paraan dahil nais niyang maibalik ang tao sa Thank you, kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yung mga ganyang katotohanan ay napakahirap na biglang tatanggapin na lamang kung ngayon mo lang yan maririnig. Kaya napakahalaga yung istorya ng ating relasyon sa Word of God. Ano? Kasi faith development muna para pag narinig mo yan, tatanggapin mo. Opo. No? Pero I'm sorry again, ha? napakadakila po nito kasi dito mo makikita yung puso ng Diyos eh. Tulad nga sa magkaibigan, pag kahit nagtatampuhan, ang tinitignan natin hindi yung ginawang mali, kundi yung puso. So ganun din po, sa pag-aaral na ito, may mga pagkakataon sa buhay natin, ba't ganito? Ba't ganun na nangyayari? Di ba? Ano ho ba? Sa ating pag-aaral makita natin, tignan natin ang puso ng Diyos na siyang gumawa ng kalutasan sa malaking problema natin sa Kanya. Siya pa rin ang gumawa ng paraan. Sa Romans 3:25, siya, sabi nga, at the expense through the loving gift of His Son. So, sarili niyang anak ang ipinadala niya. Romans 3:25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. How beautiful, no? Ang sacrifice nang galing pa rin sa Kanya, hindi sa tao. At alam natin, isang dahilan ay walang sakripisyo ang sapat na pwede nating ihandog sa Diyos upang maibalik ang dating nating ugnayan sa Kanya. At alam niya yun. At bunga ng pagmamahal niya sa atin. Actually, itong planong ito is even before the foundation of the world, pinlano na niya ito. Sabi, wala pang Adan at Eva. Ano? Kaya nga't nasasabi, noong pa man, ipinako na si Kristo sa krus. It's something that has already been done in the eternity past at nakita na lamang natin at na-demonstrate in our history nang pumasok na ang Kristo sa ating istorya, kumbaga. No? So, God showed His mercy by being just at the same time. The wrath of God fell on His begotten Son. No? Sa madaling salita, ang pag-ibig ng Diyos, ang habag ng Diyos ay pinakita sa atin. At the same time, ang katarungan niya ay sabay niyang naipaabot. So, they come together, no? It's not just, sige, pinapatawad ko na kayo, no? Hindi, merong dapat na bayaran ang tao, eh. Kaya nga, atonement, ano ba ang ibig sabihin ng atonement? Bayad, kailangan magbayad. May magbayad sa ginawa, ano? At kailangan isang tao ang magbayad dito. At kaya nga nagkatawang tao ang Kristo. Kasi kailangan tao rin ang tumanggap nung sinasabing ang wrath of God. At yun ang isang magandang makikita natin tungkol dito mamaya. Bakit tayo hindi nakasama sa galit ng Diyos? Yun na lang, napakagandang balita na, hindi ba? So dito, pangalawa po, Jesus on the cross is not trying to convince an angry God to love us. Huwag ho tayong magkamali na namatay ang Kristo sa krus para kumbinsihin ng Ama na mahalin tayo.
Kundi, Kung hindi, itong pagpapadala niya sa kanyang anak. In fact, he who is on the cross is sent by God because of the Father's love for us before the foundation of the world. So, ang kanyang pagpapadala ng kanyang anak ay ang kanyang, di ba, alam ko, Sister Ria, naalala ko nung sabi niya, the greatest expression of love is through His Son, Jesus Christ. So, hindi ho para kumbinsihin ang Diyos na mahalin tayo at patawarin tayo, kundi mismo ang plano ng Diyos, bunga ng pag-ibig niya sa atin, ay ipadala niya at isakripisyo niya ang sarili niyang anak para mapatawad niya tayo. Okay? So, malinaw po yun. Ano? Sunod po, Christ's death is the means of His saving purpose to be the propitiation we need in order to be reconciled with God. Alam po natin, nagkatawang tao ang Kristo sapagkat kailangan bayaran ng tao ang kanyang kasalanan. Ang kasalanan, ng sanlibutan. At sa pamamagitan ni Kristo na naging tao, na siya mismo ang nagpadala, lahat ng galit ng Diyos sa kasalanan ay ibinunto niya lahat sa kanyang anak. Lahat. Kaya nga dumating sa punto ang Kristo na sinabi niyang, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Yan po yung nabigyan ng hustisya ang kabanalan ng Diyos. Through one man, through a perfect man sent by Him, nagkaroon ng hustisya o katarungan ang ginawa ng tao laban sa Diyos. How? May nagbayad. Yun yung atonement. May nagbayad. At sino nagbayad? Sarili niyang anak na naging tao. Kailangan tao kasi tao nagkasala. Tao magbayad. No? Hindi naman natin kakayanin. Alam naman ng Diyos yun. May isa pang dahilan kung bakit ang Kristo ang ipinadala. In other words, what God required, God Himself provides in Christ. May requirement po ang Diyos na hindi kayang matustusan ng tao. So, ang Diyos ang nag-require, ang Diyos ang nag-provide. Naalala ko po yan sa Genesis 22. Di ba? Sabi niya kay Abraham, ialay mo sa akin. It's a pre-concept of the coming of Jesus Christ. Sabi niya, alay mo sa akin ang iyong anak. Ang maganda po dito ay sumunod si Abraham. At nakita po natin ang naging resulta ng pagsunod ni Abraham. God provided. So, nakita ko po dito, minsan hirap na hirap tayong sumunod kasi, paano to? Di ba? Paano na yan? No? Ito po malinaw, no? When God requires your obedience, He provides for you to accomplish what He commands. And in our case, Jesus Christ is the very clear provision given to mankind. No? Kaya nga tayong lahat, ang ating pagsunod ay sabi, maniwala ka kay Kristo, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. And if you obey that word, the commandment of God, na tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, siya rin ang nag-provide. At sino ang pin-provide niya? Ang sarili niyang anak. Okay. Pang-apat po't panghuli, ito po ang tuwan-tuwa ako. Si Kristo po ang nag-alay at si Kristo pa rin ang alay. Inay-alay ni Kristo ang sarili niya at pwede niyang sabi niya, sige mag-alay tayo. So pwede niya sabihin, sige mag-alay tayo kung ano pa man. Hindi, sabi niya, mag-aalay tayo, pero ako pa rin ang iaalay. So He is both the propitiator and the propitiation. Maganda po yung pagkakasabi dito. He is by His own choice and for our own sake. So maliwanag po, by His own choice, no? By Jesus' choice and for our sake. That's the beautiful thing about propitiation. Looking at the heart of God, no? Ang propitiation po ay ang puso ng Diyos na nag-o-open sa atin. Ito ako. Kusa akong nagpunta dyan, kusa akong naging tao, and by choice, alang-alang sa inyo. It's a perfect gift, a perfect offering. Siya po ay naging pare at siya rin po ang sakripisyo. He is the priest and He is the sacrifice. He is the gift and He is the mediator. So sa kanyang pag-aalay ng kanyang sarili, siya rin ang ating naging tagapamagitan kasi siya pa rin ang nag-initiate ng pag-aalay.
And the beautiful thing is He sacrificed Himself to be the sacrifice itself. How beautiful. Sa tao, hindi. Kasi gawa natin ng paraan. Sige, ikaw na muna gumawa. Siya hindi. Ako ang nagumpisa niyan. Ako tatapos niyan. Ako rin ang mag-aalay sa aking sarili. It's a perfect offering. No? So, yun nga po, wag natin kakalimutan, He is the priest and the sacrifice. Di ba ang nag-aalay po ay ang pare? Yung pare mismo na nag-aalay, ang nag-aalay ng sarili. Sa ganun din po, siya po ang gift, no, of God, at siya rin po ang tagapamagitan. Imagine, it's a complete package. Pag hindi pa ho natin naintindihan itong propitiation, ewan ko na. Pag hindi pa nabago, alam niyo nung pinag-aaralan ko to, I have a few minutes before 9 ako, nababago yung puso. Parang, wow, alam mo na, hindi pa, pero pag nadito, wow, ikaw to. Para bang sa tao, antindi naman. So there's transformation going on while you are studying this lesson and not seeing any information, it's seeing the heart of God. God revealing Himself to you and to the world na ito ang puso ko sa inyo, huwag niyong pagdudahan ang pagmamahal ko sa inyong lahat. Kaya nga sa Hebrews 10:5-7, dahil dyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ito po, mismong verbatim na, ang Kristo na nagsasalita dito, ang mga pangalay, pati mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo na kinalugdan ang mga handog na sinunog at ang mga handog na pawiin ang aming kasalanan. Kaya, eto na po, kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasalutan tungkol sa akin. Kailan nangyari ito? Before the foundation of the world. How beautiful. How beautiful. You see the beautiful heart of God. No? Longing for the people. Kilala niya tayo. Ang galingan niya. Para tayo mga magulang. Kilala ko yung anak kong yan. Ito nagagawin ko bago pa mangyari. Kilala ko yan. No? So, naroon yung kahit na anong pag-alipusta ang ginawa natin. No? So, to obtain our salvation for us, God Himself met the demands of His holiness in Christ. Sino in-offer niya? Banal din. So, ang kanyang kabanalan ay naparangalan sapagkat ang inialay ay ang kabanalan niya mismo sa sarili niya. So, it's a perfect offering, which means He met the demand of His holiness Himself. So, yung demand ng kanyang kabanalan ay nasatisfy. At yung demand ng kanyang galit ay nasatisfy. So, He received the justice because He's a just God, and at the same time, we receive His mercy. At sinong gumawa niyang lahat ng yan? Siya lang. Kaya nga ang salvation po, sinasabi nga, wala tayong kinalaman dyan, tanggapin mo lang, maunawaan mo. At kapag maunawaan, ganito ang pag-ibig ng Diyos sa akin, saan pa ako pupunta? Di ba? Sino magbibigay sa akin ng garantiya sa mundong ito? Kundi ang Diyos lamang. No? To obtain our salvation, yun na nga, ulitin ko lang, God Himself met the demand of His holiness in Christ, which means He met the demand of His holiness. Conclusion, ito na po yung maliwanag sa ating lahat. Kaya tayo narito sa ganitong kalagayan at hindi tayo bahagi na makararanas ng galit ng Diyos. Meron talaga pong galit ng Diyos. Darating po yan sa takdang panahon. Therefore, our justification is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Napakaliwanag po niyan. Kasi wala tayong ni isang tuldok na ginawa upang matanggap natin itong pribilehiyong ito. Sesegue lang po ako, sabi nga po ninyo, ano naman itong grieving of the Holy Spirit? Ibig sabihin ba nito, pwede pa rin akong, kasi nag-grieve, ibig sabihin, hindi nag-grieve, nagagalit, nalulungkot sa ginagawa na, sabihin ba nito, yung anger ba ng Diyos, yung wrath of God ba, dadanasin ko? Ay, hindi po.
ito po yung para sa Kristiyano kasi ang mga Kristiyano lamang ang nililimliman ng banal na Espiritu Santo. Ito pong galit na ito ay hindi galit na kagaya ng binabanggit natin. Ito po ay galit ng isang ama sa kanyang anak. Remember, it's the Holy Spirit that is preserving the life that we receive through Christ. At kailangan pong ma-preserve yan at lumago yan. At ang banal na Espiritu Santo bilang persona, may damdamin, may personality, ay kumikilos tulad ng isang ama na kapag ikaw ay nagalit, ay itutuwid ka upang hindi ka tuluyang mapahamak at hindi mo danasin ang galit ng Diyos. Ayun po, Pastor. Thank you, Lord. Hallelujah. Nakakalinaw, enlightened. So, ang sitwasyon ay, ang propitiation ay merong na-offend because of the sin of men. Ang na-offend na yon is God the Father. So, yung pagkaka-offend na yon, ang kinakailangan ay mawala kasi may wrath. Pag hindi nawala ang wrath, wala na reconciliation, wala ng kapayapaan, lahat ay going down to the drain, to the hell. Ano? So in order to solve that, dapat merong mamag-itan, magdala ng katanggap-tanggap na alay dun sa na-offend upang yung galit niya ay maghupa. Sa gayon, magkameroon ng kapatawaran, reconciliation, and then, yun, welcome again. Ano? Si Jesus Christ lahat yun. No? Opo. Jesus Christ At lahat doon niyo po makikita yung kadakilaan ng Diyos. Dakila. Siya rin na nag-solve ng problema natin. May kanta dyan. May kanta si Brother Alno. Kay buti mo, kantayin natin lang. Dakila ang pag-ibig. Kay buti. Kay buti mo. Kay buti mo, Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Sing with us. Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Wala tayong maibabalik kung hindi. Wala ka naman wala na akong masabi. Talagang napakadakila,
hayag na hayag ang puso ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. The best gift actually for today is to give thanks to the Lord always. No, there's nothing more that we can do except to praise Him and to worship Him because sabi nga nung kanta na, He has done so much for me. Ay, kaya. Sobra na hindi ko na may paliwanag lang. Oo, Pastor, bago po kayo, gusto niyo mag-happy birthday Happy muna birthday tayo. muna tayo. Ayan. April 30 po, 2024. Happy birthday to Brother Mark Sablay and Brother Carlo Reyes. Mukhang dalawa lang yata ang may nagsiselebrate ng birthday. Anyway, happy birthday sa inyo. Enjoy your day. Happy birthday po Happy sa bawat birthday. isa sa atin. At again, announcement po, no? May LSS po sa May 11 na magsisimula ng alas 8:30 ng umaga sa Cramsis. Pero ito po ay para sa mga prime power employees po at ilang candidate ng taga Makati area. So, hintayin na lang po natin yung announcement for other areas, no? Kung kailan po yung mga LSS nila. Meron din po on the same day, May 11, LSS din po sa Terra Resort, Barangay Columbitin, Kuya po, Nueva Ecija, no? Kasama po nila ang mga taga Tarlac, ang Paniki at Kapas at ang mga taga Bulacan. Okay. Ang mga a-attend po dito ay ang mga dati nang dumadalo sa, wag po tayo magpadala ng hindi pa nakakarinig at hindi rin ho niya maiintindihan, hindi rin ho mapapahalagahan yung kanyang maririnig doon. So padala po natin yung mga regular attendees. And of course, no, good news sa CSM, magkakaroon kayo ng summer camp on May 31 to June 1, so overnight ito, Friday to Saturday, at Angela's Leisure Farm and Resort sa San Pablo, Laguna. Ang bawat isa pong candidate ay magbabayad para sa pagkain at sa titirhan ng 1,200. So inclusive na po ito ng accommodation at saka pagkain. So for further details po, maghintay na lang po tayo. Ayan. So, Thank you, Lord. Meron na? Okay, sige. So, mamaya na yung ating repeat song at si Pastor ay, eto ngayon, pakinggan natin. Ano ba itong Hallelujah. Si Lord ano pa ba rin. itong naiwasan natin? Thank you, Lord. Sige, Pastor. Amen. So again, magandang umaga sa ating lahat. Lord, kasyan mo po ang lahat ng iyong maririnig, mababasa sa puso namin, lalo po nga sa isip at sa puso. At kayo po manguna. Wala po akong magagawa kung wala ka. Salamat po, Banal na Espiritu Santo. So kanina po ay nabanggit na ng Minister Ernie tungkol doon sa propitiation. Ang propitiation, ang pagkakasabi doon, is a loving act of Jesus Christ kung saan yung pinawi niya ang dapat ay puot sa atin ng Diyos dahil nga sa mga kasalanan ng ating nagawa. Yung puot ng Diyos, wrath of God, yun naman ang ating tutukuyin ngayon. Hindi sinasabing ikaw ay talagang hindi nakabilang, kundi ibig sabihin ay kailangan mag-ingat pa rin tayo because ang wrath of God, bagamat ito'y naganap na noon para sa tayo ligtas na, pero ito'y nangangailangan din ng ating pagkakaalam, parang repeat upang meron tayong mga kaibigan, kamag-anak na gusto nating ipalaalan tungkol dito, no? At ito'y makakatulong. So, ang wrath of God, katulad noong maraming doktrina sa Biblia, is actually one of the most forgotten, if not ignored, na doktrina, ang wrath of God. Just say nung Sunday, sabi natin na ang Holy Spirit ang isa sa pinaka-forgotten ba, ignored, hindi openly mentioned
na pangalan doon sa Holy Trinity. Ito po ang patak din sa ganoon. Pero ito isang malaking kakulangan sa atin, pagkakamali. Sabihin natin pagkakamali. Kasi normally, mga tao, including the Christians, ourselves, ay kapag ka nagbabasa ng Bible o may hinahanap sa Bible, lagi na lamang ito yung mga tungkol doon sa kaigaya-igaya, pakinggan, mabasa. Tungkol sa pag-ibig ng Diyos, tungkol sa kanyang awa, doon sa kanyang mercy, tungkol doon sa kanyang mga promises, tungkol sa lahat ng bagay. Pero pagdating doon sa alamin, kung tungkol doon sa ano ba ang pwedeng ikasama ng loob sa aking mga ginagawa, o di kaya ngay tungkol nga dito sa wrath of God, ito ay tunay na natatalikdan. Ito ay tunay na napakadalang at kuminsan nga ay iniiwasan kahit makita na siya doon sa pages na yon. Ito hindi pwedeng ipagbaliwala tulad ng nga sabi ko kanina, sa Bible, accordingly doon sa ating mga references, itong wrath of God ay na-mention more than 508 times. At ito ay makikita doon sa Old Testament, sa New Testament, and this includes the anger of God and everything, and it must be pacified. Because the anger or the wrath of God is a reality in the past, even today, and in the future. Doon sa past, sabi dito ay, kung maalaala natin, yung tungkol doon sa nangyari ba kay Cora. Kaya ako ito kalimitang hindi maalala kasi Cora ang pangalan nito. Ito'y nilamo ng lupa. Tsaka yung kanya mga barkada. Oo. Korah, sweetheart. Yon ang Cora doon. So, si Moses, wala siyang kapangyarihang mag-produce ng ganong power. It is always God, and it is a product of the wrath of God. Sa Isaiah 30, 27, 28, see, the name of the Lord comes from afar with burning anger, dense clouds of smoke. His lips are full of wrath. His tongue is a consuming fire. His breath is like a rushing torrent rising up to the neck. He shakes the nation in the sieve of destruction. So even in the history past, ang wrath of God ay napaka-evident na makikita natin. Dito pa man sa ating present day na to, bagamat ang sabi ni Minister ay ito ay hindi tayo kabilang, ang sabi doon ay ito ay reality din sa oras, sa mga araw na ito. Bagamat ang ating reference ay doon sa Psalm 7:11, Psalm 7 verse 11, Old Testament, Salmo, it says, God is a righteous judge, a God who expresses His wrath every day. Every day, even today. Wrath of God. We may include, masasabi ba natin, yung mga baha, yung mga earthquake that cause torment and life and death ay hindi bahagi doon sa pag-wake up call sa atin ng Diyos dahil sa ating ginagawa na it will be unabated kapag hindi nagkameroon na gano'ng mga alaala o pagpapahinto. At sa future, lalo na. Ang wrath of God, yung the future is a reality. Sa Colossians 3:6, because of this, since the wrath of God is coming. Of course, wrath of God is ito the separation of the sheep from the goat. The wrath of God, ito na ang final judgment. So, parang Sodom at Gomorrah, parang ito ay, it will be, so we must all be ready. Where can we go for safety? So, if it is coming, if it is now, if it is tomorrow, saan tayo pupunta upang tayo maligtas? Ang ating kaligtasan ay nasa pananampalataya natin sa ating Panginoon at doon sa narinig natin kanina kay Minister Ernie, na kung tayo nananalig, tayo may kaligtasan na, hindi nagalit sa atin ang Diyos. Huwag lang nating lagi na lamang nahadlangan, quenching the Holy Spirit, grieving the Holy Spirit. Nakaka-grieve ito sa Holy Spirit kapag tayo ay patuloy na gumawa ng kasalanan. But rest assured, ang Diyos, Espiritu Santo rin, ang magpapabalik sa atin upang tayo ay huwag tuluyang mag-drift away sa love of God, our Father. So, define nga natin kung ano ba yung wrath of God. Wrath of God actually is part of God's attribute. God is loving, God is merciful, God is forgiving, at kasama na ito, God is anger and is angry because of our sin. Ito yung
settled hostility towards sin in all its various manifestation. In all its form, ito'y settled na. Ito na dapat ang inaasahan natin, and we must expect it. The God is angry for anything that is, unholy. So this is a holy hatred kapag ito'y merong unholiness na nagaganap. Ito yung righteous indignation, yung pagkagalit, at everything that is unrighteous. Please take note the distinction of what God's wrath is not. Unlike yung ating mga pagkagalit, ang God's wrath is uncontrollable rage. Pagka ang Diyos na nagalit, you cannot control it. Na parang ang tao kung minsan, it is not uncontrollable rage. Hindi ito nagwala na lang. Hindi. Ito ay kanyang attribute, kaya ito'y darating at darating sa kanyang nakita na dapat ito'y dumating na. Vindictive bitterness. Hindi ito paghiganti. Hindi ito dahil ginawa mo ito ang gagawin ko ito sa'yo, mano-mano, para kaliwa kanan lang ito. Or God is losing His temper. Hindi ito nawala yung bigla siyang nagalit na out of control siya. Hindi ito. Ito yung mga galit na ang di-describe dito ay galit ng tao. Nabanggit po ni Pastor Alex siya nung kami ay nandito. Sabi niya, righteous indignation. Yung pong righteous indignation, hindi ho yan kagaya sa atin na nagalit ako at pinipersonal ko yung ginawa mo sa akin. Tama yun. Ang righteous indignation po ay may moral issue. That's At ang always moral the point. issue is the holiness of God. The holiness of Kaya God. sabi nyo nga, hindi ito uncontrollable, hindi ito nagwala, hindi. Ang dahilan ay may issue at ang issue ay ang kabanalan niya. Na nasasagi ng kabanalan. Na nalalapastangan. Nalalapastangan. Purihin na Yung attribute po niya. Tama. Yun nga po. So, this is very obvious lalo sa mga panahong ito. Tulad na nasabi natin kanina, ang marami ngayon ay kumbaga sa ay hindi o ayaw nila pakinggan ang tungkol dito kasi nga ang either paniwala nila ay mahal na mahal ng Diyos kaya sila iligtas na. Naulit ko nga kanina, actually nagsabi nun yung aking brother na sa langit, ex-seminaryan kasi ito, every time we have a meeting, prayer meeting at that, meron siyang ipinapunch na ultra holiness of God is holy. Wala nang limit yon to the extreme na yon. Ang sinasabi lang niya ay, this world is so preferred that all na naritong nilikha ng Diyos ay papunta lahat langit. Walang laman ang impyerno. So, yun ang mga sinasabi na hindi mahirap nating basta nalang palalagpasin. At ang sinasabi pa nga, may mga tanong na, kung ang talagang ang Diyos ay pag-ibig, bakit ang mga utos niya doon sa Old Testament ay pagpapatayin ang mga Canaanites? Huwag magtitira kahit mga hayop, huwag itong kukuhanin. Bakit ganoon? At bakit tinuturuan niya ang mga panalangin ng kanyang mga alagad noon ay pagpapatayin po ninyo ang aming mga kaaway? So, why does God always seem so angry? The fact that so many people struggle with this question, and many more like them, means that more than ever, right thinking is needed about the doctrine of God's wrath. So ito na nga ang purpose. Bakit uulitin natin ngayon ang tungkol sa God's wrath? Because there is an existing issue na nababaliwala ito. Yung kasing pagka, kaya nga may mga nagpo-promote nga na ibalik ang death penalty. Para bagang kapag, may death penalty naman, pero a penalty that, kumbaga sa natulog ka na lang, binigyan ka na lang ng lethal weapon na pampatay, hindi ka tulad na nakakakinig. Wala nang bitay, wala nang guillotine na binibigti. Hindi ko naman sinusubscribe aking sarili doon. Ayaw ko rin noon. Pero ang tao, pagka talagang walang nakikita na mayroong magagalit, bawal yan, ay medyo kumpante pa rin ng konti. So, yun ang ating pag-aaralan ngayon. At we have some description here about the wrath of God. Sabi nga dito, the anger of God is not like our anger. Hindi ito uncontrollable. When we speak about the wrath of God, remember that it's the wrath of God. Wrath of God, wrath of God. So, incorporate dito yung iba pa niyang attributes. Dapat ito yung kasama dito, yung ating malaman natin that He is just, He is love, and He is good. This must be all poured out in the understanding of this God's wrath. The words anger and wrath makes us think about our experience. Our anger can often be unpredictable, petty, and disproportionate.
Although these things are often true of human anger, none of them are true of anger of God. God's wrath is just and measured response of His holiness towards evil. So, it's not like us, no? Hindi yung katulad natin, hindi katulad sa atin. Number 2, it's not provoked. God's wrath is provoked pala. God's wrath is provoked. Ito'y inudyukan. Hindi naman siya kayang udyukan o kontrolin ng sino pa man. Kasi pag nakita niya na naka-red light yan, kailangan yung kanyang attribute na ito, wrath, galit, ay maganap. God's love, compared sa God's love, sabi dito ay, the Bible says God's love, that is His nature. God's love is not provoked. Yung pag-ibig ng Diyos, hindi na kailangang i-provoke pa ito. Nasa Kanya ito. Mahal ka ng Diyos. Mula ngayon at magpakailanman, saan dumating ang buhay, maging ikay nagkamali ng konti, nagkamali ng malaki, ikay mahal ng Diyos. Hindi ito ipinoprovoke. Given na to. Pero God's wrath, ito'y reserve. Kumbaga sali, dapat ito'y ma-provoke upang mabuksan uli ang galit ng ating Panginoon. He loves you because He loves you. You can never get beyond that. You said Deuteronomy 7:7. God's wrath is different. His holy response to the intrusion of evil in this world. If there was no sin in this world, there would be no wrath in God. So the Bible is teaching about the wrath of God is different from the ancient mythologies. Gods who run around prostrated and fuming. God's anger is His settled resolve that evil will not stand. Settled resolve. Iyan na yan. Huwag mo sasabihin kay exempted dito kung talagang ikaw ay kinakailangang pagalitan. Pero one thing is sure, that God's love is, He is slow to anger. Slow to anger. Sabi kay Pedro bakit po ang tagal-tagal na hindi pa bumabalik ating Panginoon? Ang sabi ng Diyos Second 2 Peter 3:9. Anong sabi ng Diyos? Hindi siya matagal. Siya lang ay patient dahil ibig niyang mas marami ang makarinig ng kaligtasan mula sa kanyang mensahe. So, God's wrath can take time. It is slow to anger. Praise the Lord. Ano pang ating makikita rito? God's wrath is terrible and eternal. Kung pag-uusapan natin bakit ba ako matatakot sa galit ng Diyos? Kasi it is terrible and it is eternal. Sa Romans 2:7-8, buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga tao makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sumusunod sa kasamaan. Paghirap at kapighatian ang daranasin na bawat gumagawa ng masama. Una, mga Hudyo at ganyan din ang mga hintil. Hindi niyan magkakameron ng classification or reclassification. So, dapat itong katakutan. Sabi sa Hebrews 10:31, sapagkat kilala na natin na nagsabi, akin ang paghiganti, ako ang magpaparusa, at siya rin nagsasabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. At sa verse 31, ang sabi doon ay, kakilakalabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Bagamat sinasabing, huwag kayong maghiganti, akin ang paghiganti, ang sinasabi din dito ay pag ang Diyos ang naghiganti, through His wrath, ay kakilakalabot na mangyayari sa buhay ng isang tao. Yon ang ating nakikita. Ang another thing and truth about God's wrath ay ang tinatawag na God's wrath is present. It is already begun. Narito ang God's wrath. Nagsimula na noon, narito pa nga ito yung present reality. Sa Romans 1:17-18, dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito magsisimula sa sambahayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya magiging wakas na mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Sa 1 Peter 4:1-8 nga, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahinatnan ng mga kasalanan hindi kumikilala sa Diyos? Salamat sa ating Panginoon. So let us pray for, hindi naman sinasabi wala ng pag-asa. Merong revival. Our prayer with napakalaki na magagawa ng ating mga panalangin, ang ating patuloy na paghingi ng tulong sa Holy Spirit, ang ating pagsasubmit, ang ating mga sacrifices para sa kaligtasan ng sino man. Hindi sacrifice na parusang physical, kundi sacrifices na yung ating mga dating buhay, talagang alisin mo yon.
Sacrifice because ang dati mga buhay ay lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life. Nakakaaliw yan nung dati. Yan ang tatanggalin, papalitan na ng lahat ng nakakalugod sa ating Panginoon. And of course, the wrath of God is coming, the final judgment. Itong sinasabi ng wrath of God is a future reality. Pagdating ng panahon, andyan ang ating Panginoon. The wrath of God is owing to our sin, which exchanges the glory of God for the glory of man. Wrath of God is proportionate sa ginawa ng tao. So every mouth must stop the things that is doing, meaning nobody can fault God rightly after His wrath. It is totally warranted, it is totally just, it is totally righteous because of how serious it is to exchange the glory of God for any other glory. Yung kasing ginagawa natin, lahat dapat maukol doon sa glory of God. Laging prayer natin, all for your glory, all for your glory. Pero pagka ito napalitan na ng for the glory of me, for the glory of something else, yun na talaga ang magiging wrath of God. Inaagawan natin at hindi naman dapat nating agawan. And God's wrath, ito kanyang prerogative. Hindi atin ito. Hindi tayo pwedeng manmili, hindi tayo pwedeng sabihin, bakit siya, bakit ako, walang ganunan. Lahat ito ay nauukol at dapat ay maganap. This is the great difference between Islam and Christianity. Hindi na natin ulit-ulitin kung anong detalye noon kasi meron mga exemption. Kasi sa atin ay preserve, love your enemy. On the other faith, it is different and you know what I'm saying. So, ang magandang balita naman, yun na nga, naganap na yung God's wrath was poured out. Yung sinasabi kanina ni Minister, na ibuhos ng lahat. Yung God's wrath, sinaid na. Napapag-usapan lamang bilang warning sa atin. Kailan ito naganap? Nung si Jesus Christ ay nakapako siya sa krus. Ang sinasabi doon ay, my God, why have you forsaken me? By forsaken, dama na niya yung wrath of God. Merong some comparative story na pwede nating ma-analyze. You remember Socrates? Yung philosopher po. The philosopher. Meron itong nangyari sa kanya na napakatindi nitong mga aral yan. Dami niyan na naging disciple, follower, na youth and old alike. At ang kalimitan ay naagaw niya sa establishment. Kaya just like the Lord, just like the disciples, ay pinaginitan siya ng people in authority. And to make long story short, siya hinatulan ng kamatayan. Pero ang kamatayan yon naiiba. Ang kamatayan yon, ang tinetes ang iyong integrity at ikaw ang gagawa ng iyong kamatayan. Ang hatol sa kanya ay iinumin mo itong poisonous portion na ito, yung hemlock pala, ibig sabihin, hemlock, yung pala ay isang poison na kaunting drop lang, patay ka na kaagad. So the issue is not death alone, but the issue is your integrity. Since ang pinamumulat mo sa mga bata ay integrity, ito, yan, ang hemlock. Inumin mo yan sa ganitong petsa. So there is no guard, wala nagugordya sa iyo, at nakapalibot ang mga kasamahan mo. Ito na siya. Nung dumating na ang araw na yon, sabi ng kanya mga alagad, Guro, huwag po niyang inumin yan, itatakas po namin kayo. Kasi marami nangyari ganun eh. Mangyari namang kaparusahan ay ganon. Pero ang sabi ni Socrates, no, hindi. That is my punishment, I'll take it. So ininom niya yon, at in seconds, namatay na siya. So integrity at yung punishment of death, natanggap niya. Martyrdom, if it is in the name of the Lord, yes. But in the name of integrity, we do not know. We prayed na dapat recognize din yon. Comparatively speaking, doon sa Gethsemane, sa Garden of Gethsemane, meron pinag-pray si Lord doon kay Lord, yan siya nananalangin. Ang panalangin niya ay, Lord, kung mamarapatin mo, alsin mo po sa akin ang kalis na nasa harapan ko. Pero immediately ang sabi niya ay, subalit ang iyong kalooban ang masusunod. Accordingly, sa isang researcher, ang tinutukoy doon sa alisin mo ang kalis na ito, kasi noon ang kalis ng dugo, for example, is ayun ay kalis ng paghihirap.
At ang pinamakahirap sa paghihirap, actually, yung wrath of God. Opo. Pag sinabi ho kasing cup sa Bible, normally, but drink the cup of my, kaya sa Isaiah, sa Old Testament, pag sinabi yung Yes. cup, it means suffering, the anger of God. The anger of The God. anger, pag sinabi yung cup, it refers to the anger of God. Correct. So, yun na nga ang sinasabi. So, Socrates, buong katapangan, tsuk, Jesus Christ nag-prayed, kung maaari po itanggalin siya. Pero, walang second ang inispin niya upang bumalik uli siya doon sa kanila ng kanyang amang relasyon. Subalit ang iyong kalooban ang masunod. Naduwag pa doon si Kristo? Hindi. Nasabi lang doon na ang tendency, ang kapangyarihan, ang epekto ng God's wrath is ganon na lamang. At pati nga nung nakahando sa na sa krus, yun na nga, nasabi niya, bakit mo ko pinababayaan? Danas na danas ko na ang paghihirap na ito, ang iyong galit. So, yun ay naganap, kasi nakapako sa krus, kinuha ng ating mga kasalanan, but the wages of sin is death. And one of yung pinakamatinding death ay yung wrath of God. So, yun din, ang kanyang daladala. Wala namang, walang kwento. Yung mga tusok-tusok na niya, physically, yes. Pero sa damdamin niya at bilang anak ng Diyos, bakit mo ko pinababayaan? That is the wrath of God. Actually po, ang pinakamasakit sa Kristo ay hindi yung physical death, hindi yung suffering eh. Kaya nga sinabing, Ama, ba't mo ako pinabayaan? Kasi what happened on the cross for the first and the last time was the separation of the Father from the Son. And that has never happened for all eternity. Iisa sila. But at that point wherein he actually received the wrath of God for mankind, ang nangyari po dito ay humiwalay ang presensya ng Ama for the first and the last. At dun po siya, yun ang kanyang kinigrib. Hindi yung siya'y binugbog, hindi po, kundi, yun po yung impyerno eh. Kaya kumbaga, dinanas ng Kristo he experienced the hell in a sense that there was the separation of Him and the Father at doon siya talaga nag-grip. Amen. That's the definition of hell, the Ang absence ito, of ang God. tanong. What's the quantity? How much is that wrath being poured doon sa katawan ni Kristo? Immeasurable. Immeasurable. Poured it out. All of them. Walang itinira. Kaya sabi mo, yung wrath of God, we'll never know. Pero lahat ay ibinuhos na niya. Walang initinira. At ang tanging nakagawa lang niyan upang matanggap ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Yon ang wrath of God. So again, mga kapatid, propitiation, yun ang tinanggal sa atin, yung wrath of God. Starting from the cross, and even today, pero still, kung meron dyan sa atin, tulungan natin. Wala pa siya sa pananampalataya sa ating Panginoon. Yes. Well, doon sa Romans 1:18, it all begins with, yung bagang ang tao lagi ang sabi dito nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastangalan at kasamaan ng mga tao. Dahil kanilang kasama, hinahadlangan ang katotohanan. Yung bang suppression of the truth. Doon nagsisimula palagi yan yung katotohanan na hadlangan ng tao. So, ano ang mangyayari ngayon dito? The truth is, we have got the problem, not God. First man rebels and then God responds with His wrath. Hindi ang Diyos ang nagsimula nito. Ang tao ang nagsimula nito. So, there is a progression. Nung isuppress mo yan, nang hadlangan mo yan, ang nangyari ngayon ay, this leads to ungodliness. Hinadlangan mo, di pati ikaw, wala kang katotohanan. Ungodliness leads on to wickedness. And that wickedness leads to every kind of evil, violence. Walang katotohanan haharang, walang katotohanan magkokorek, wala si Jesus Christ sa iyo, kaya free will na ang dating sa iyo ng lahat ng padala ng kaaway. At ang kaaway pag nagpadala, lagi maghahati, magnanakaw at papatay. So yun ang naging katotohanan nito. There will be a total abandoning of the faith, apostasy ka na, abay, wala ka ng drifting. Ikaw ay mismo ang nagsumasagwan papunta doon ng malayong malayo. Drifting is you just direct the current, the flow moves you. Pero ito, ikaw ang sumasagwan, papunta na doon. Nagmumotor ka pa para lalo kang mapalayo sa grasya ng ating Panginoon. So, what you believe is how you live. Ang paniniwala mo si Kristo, then how you live is you are imitating God. And once you decide to turn your back on God, the end result is a river of wickedness flowing out of my life, of our life.
left it alone, tayo mismo, wickedness talaga yan eh. Ang isang baby daw, iwanan mong papaganito, isang bagong sanggol, isang tao, kung wala ang katotohanan ni Kristo. Kung hindi nabuklat ng Biblia, lalo na mga isip na, may katuruan na, napakahirap. Napakahirap paglabanan at tukso ng kaaway, mas madali kang madadala. Kailangang magkaroon ng truth sa buhay ng tao. So, that's why suppress is in the present tense. Kaya dito yung suppression of the truth, hindi ito, it was suppressed. Ang ibig sabihin it is being suppressed progressively until now. Sinasalugat natin, pinipigilan natin. Yun na nga ang dapat nating iiwasan at yun ang ating ipagpipray. The result of God's wrath is very, very nakakatakot din. Verse 21, 23, kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinararangalan bilang Diyos, ni pinasasalamatan, sa halip naghahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hal nilang pag-iisip, sila nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila yung mga hangal, tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos, na walang kamatayan, at ang sinamba nila yung mga larawan ng mga taong may kamatayan, na mga ibon, na mga hayop na lumakad, at na mga hayop na gumagapang. Progression, and it is always downward, down to sa impyerno, down to hell. We can trace the downward progression as man come under God's wrath. What starts with indifference ends in a total moral corruption. Hindi mo na pinansin ang katotohanan. So ano naging progression nito? Yung you lack the concern, you neglect God. At ang nangyayari sa verse 21-23, kahit nakilala ang Diyos, sila'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man, yun ang pagkakasabi natin. So from there, nagkameron na ng moral blindness. Bulag ka na. Morally, 2020 ambition mo, pero morally, ang dumi-dumi na. Wala ka na ma-expect na may sasabihin niya, may gagawin niya na maging kalugod-lugod sa tao o kalugod-lugod sa Diyos. Doon sa part 2 ng verse 21 ng Romans 1 and 22, sa halip naghaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila yung mga hangal. If the first step might be summed up in the words neglect, and the second step might be called speculation. So nagsimula na mag-speculate ang tao. Karunungang nakita lamang sa libro, reasoning, sa YouTube, yun na ngayon ang naghahari sa kanila. Kaya yung karunungang mula sa katotohanan na galing sa Diyos, na galing sa Bible, wala. Kasi it's not satisfying. Parang nakukontrol ako niyan. Kaya dito ako sa sinasabi na you're free to go this way because happiness is there. If it is good, then good. Parang ganyan ang nagiging picture na ngayon. So, it's a strange picture of a man who, having rejected the truth, desperately searched for anything to respect it, to replace it. So, replacement ang hinahanap ng tao. Yun ang isa sa mga moral blindness. Loss of God. From neglect leads to speculation, which leads to moral blindness, which now climaxes with a total loss of God. Wala na. Hindi mabanggit ng Diyos ko, in Jesus' name, wala na. Let us pray. Wala na. So, ang sunod nito, kung wala na yan, idolatry. Sasambahin na unang sarili kasi pinahalagahan mo nga yung karunungan mo, nakakilala mong kaunti. Pero after that, pupunta ka na doon sa other matters. Pupunta ka na doon sa mga hayop, sa mga extra dodge na mga trees, even sun and the moon, doon na pupunta. So yun ang progression. When man turns away from God, he creates an image to worship. So ito ang sinasabi natin. Paano ba yun? One time, niregaluhan mo ang bawat isa ng Bible. Exchange gift, minister. Okay. Exchange gift. Kumbaga sana'y katanggap-tanggap noon, pero kapag ikaw ang nagbigay, medyo masakit-sakit ng kaunti. Akalain mo sa exchange gift, ipina-exchange naman doon sa bagpak. Yung Bible na kinip mo, yun kamusta na, binigay mo na sa akin, ako na bahala dito. Teka, yan si Lord ang ibinibigay ko sa iyo. So, something like that. Idolatry na ang nangyayari doon. So, ano nga ba nangyari pang sunod?
Hinayaan na sila ng Diyos. Threefold response may be seen sa verse 24, 26, and 28. Hinayaan na sila ng Diyos. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanila maruruming pagnanasa hanggang sa hindi nila mapigil ang magpagawa at kahalayan sa isa't isa. Tinalikuan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng sinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip ng lumikha na siya'y dapat papurihan magpakailanman. Amen. Yung hinayaan na, ang ginamit ng word ay paredoken. P-A-R-E-D-O-K-N. Sa King James Version, God gave them up. At ang doon man sa iba, God abandoned them. Can you imagine kung kayo pababayaan ng iyong ama? The prodigal son story is something like that. Pero hindi ganun katindi. Merong ang prodigal son, because it represents God the Father, prodigal father, meron siyang other purpose. Pero yung ikipabayaan niya yung ama, material, itong taong ama na to, bahala ka sa buhay mo. Parang gano'n ang nangyari dito. So, napakabigat ng salitang pinabayaan, abandon. Katulad ng prayer nga Jesus Christ, bakit mo ko pinabayaan? Ang meaning that act of God whereby He hands over the human race for judgment because of their sins. What happens when man turns away from God? When men lost God, they always lost themselves. Sabi ng Diyos, all right, kung gusto mong ganyan, sige. Ikaw ang bahala. Something to do with yung gift of free will. Ang gift of free will, again, mga kapatid, yan ay gift sa atin upang gamitin natin ng ating piliin na ay papalapit sa Diyos, pagmamahal sa Diyos. Pero pag ginamit mo yan na papalayo sa Diyos at ginamit mo yan, sabi, ako ay may karapatan dahil ako ay tao, kaya kong sabihin ang gusto kong sabihin, kung makakasakit sa iyong kapwa, magpapalayo sa iyong kapwa sa Diyos, yun ay napakalaking kasalanan. Hindi na ito drifting yung ating lagi pinag-uusapan. Yun nga, nasaguan ka na talagang papalayo sa Diyos. So, ano mang sunod-sunod na evident nito? Sexual immorality, Romans 1, 24-25. Widespread of homosexuality prevailing in our period today. Total moral depravity, yung Christian theology, nang ibig sabihin yung innate corruption of human nature due to original sin, ay bumabalik at bumabalik. Hindi na maalis-alis. Furthermore, since they did not think it's worthwhile to retain the knowledge of God, He gave them over to the depraved mind to do what ought not to be done. They have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are gossips, slanderers, God-haters, insolent, arrogant, and boastful. They invent ways of doing evil. They disobey their parents. They are senseless, faithless, heartless, ruthless. Mga kapatid, kung mapapansin po nyo, ilang beses ito na actually na-take up natin. Seven deadly sin, what God hates most, sa Proverbs 6. Pagkatapos, ito inuulit na po ulit sa atin, napakahalaga, kaya inuulit-ulit. Although they know God's righteous decree that those who do such things deserve death, they not only continue to do this very thing, but also approve those who practice them. Kumbaga sanay, it's okay. Sige lang. Naghanap pa ng damay. Opo. Hahanap pa ng damay at pag nakita mo pa, ito na ngayon. Pero no, sa verse 32, hindi na lang natin nila isa-isa. Verse 31, sila naging mga hangal at mga taksil, mga walang puso, di marunong lumingap ng kapwa, nalalaman nilang utos ng Diyos na karapat-dapat parusahan kamatayan ang magagawa nito. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Sumasang-ayon, public praise for evil doers. Palakpakan, piniphrase, ini-emulate, ginagaya. Naka-reach na ba sa bottom ang maraming bahagi ng mundong ito kung saan yung talagang kasuklam-suklam sa Diyos at talagang magbabalik ng kanyang puot ay nagaganap na. Mapapansin natin mga kapatid ito, paano ba yon? Walang offensement naman sa other sex. Pero, kumbaga sanay, talagang hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon. At ang isang bahagi niyan,
sa pamilya, kumbaga sa ano ay tinotolerate pa at pinapangarap na maging katulad noon sapagkat ang reference nila, tingnan mo, ang yaman na. Yun ang ano ngayon ha, yun ang ngayon. Pero again, hindi kayang hatulan kasi hindi naman tapos pa ang buhay. May pastor nga tayo ngayon na super ang kanya mga preaching. I don't know, but as far as I have nakita ko at narinig ko yung kanyang mga preaching, I'm speaking about si Brother Pastor Lapid, Ed Lapis. Formerly, he admit that. Pero kanyang preaching ay ganon. Ang ibig ko lang sabihin, we don't know until it is at the end of the day. Kaya, bagamat sinasabi natin ito, wala naman tayong tinutukoy na person in particular, group in particular, at baka tayo nga na halos ay may halo na dito sa ating ang biglang-biglang magbabago at hihiwalay din. So, ang ating lang sinasabi dito ay ating pag-iingatan dahil darating ang panahon na lahat ay papalakpakan, lahat ay gagayahin. Maliban na lamang yung mga tao na isineparate na ni Lord. Isineparate na ni Lord ang sa kanya ay maglilingkod. He call it His saints. Pero isineparate na rin ni Lord ang sa kanya ay talagang hindi para sa kanya, para sa diablo. So hindi yun ang dapat nating puntahan. When men abandon God in their thinking, God abandoned them. Bakit ganoon? Yun na naman another question. Bakit ang Diyos ay pag-ibig? Bakit siya nagagalit? Bakit kung iniiwanan natin ang Diyos, bakit tayo iiwanan din? Isang reflection doon, ang sabi ay, because God is a gentleman. God is a gentleman. A gentleman, a person who is gentle, ay di, sige lang, I'm not expecting your decision, but I'm not in agreement to this. Ito pa rin ang aking message. Come back to me. I keep knocking on your door. Yun. Ako'y laging napapaiyak. Pagka ganun. Meron kasi aking mga naiisip. Kumbaga sa ano kilala, mahal sa buhay. Parang sorry. Parang ako yung naiinip. Go ahead. Take it away. Sa Lamentations 3, kanina ako nabasa ko Sabi doon na, those who wait upon the Lord and the one who seek Him will find Him. Maliwanag doon, sabi nga niya sa Lamentation, maghintay ka lang. Minsan napakahirap yung salitang wait, di ba? Pero sabi niya, wait upon the Lord. He has His own timing. At tayo naman ay patuloy na hindi nagsasawang ipanalangin ang mga mahal sa buhay. Totoo po yan. Thank you, Lord. Yun, ang buhay ng tao. Pero hindi natin agad ulit mahusgahan. Baka nga mauna pa sila dito sa aking mga pinagdaramdam. Prayer, corporate prayer, personal prayer. Lagi namang ganoon. And the Holy Spirit will be, it's always with us. And may the fruit of the Holy Spirit, naway yun ang ating maging buhay. So again, ang sabi ni Lord sa Romans 3:20-21, Behold, I stand at the door and knock. If anyone, Revelations pala yun. If anyone hears my voice and opens the door, I will come unto him and dine with him, and he will be with me. To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on him. Perpetuation, naganap na. Ang puot ng Diyos, pinawi na sa atin. Ngayon, ano yun ang naramdaman ng iba? Meron pa. Kung hindi ito pag-aaralan, yun naman ang expectation. Yun naman sa expectation, how would you pronounce that? E-X-P-I-A-T-I-O-N. Expiation? Expiation. Ito naman yung pagtatanggal ng guilt feeling. Sa Diyos, naalis na. Pero part ng kanyang love sa atin, inalis naman yung ating guilt feeling. Siguro yun ang aking mga naramdaman, guilt feelings. Ano? Kaya nga may Romans 8:1, there is no more No more. condemnation to those who are in Christ. In Christ, thank you, Lord. So,
Thank you, Lord. God bless us all. Peace be with you. In Jesus' name. Amen. Amen. Ayan po. Amen. Bago kami magpaalam, kami po ay susundan ng Repeat New Song of the Week, Mananatili, composed by Sister Mitzi Diokno, arranged by Brother S.J. Garcia, and interpreted by Brother Yuris Nokung. Good morning po. God bless everyone. Araw-araw, ikaw ang nasa puso ko. Araw-araw, ikaw ang nasa isip ko. Araw-araw, 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 ikaw ang hanap ko. Araw-araw, ikaw ang higaya ko. Araw-araw, araw-araw. Man ang bagyo, makakayanan ko, pagkat salita mo ang laging hawak ko. Tumaan man ang tagumpay, mananatili sa'yo, pagkat ikaw, Jesus, ang kasama ko. Araw-araw, ikaw ang nasa puso ko. Araw-araw, ikaw ang nasa isip ko. Araw-araw, 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 ikaw ang hanap ko. Araw-araw, ikaw ang higayap ko. Araw-araw, araw-araw. Man ang bagyo, makakayanan ko, pagkat salita mo laging hawak ko. Tumaan man ang tagumpay, mananatili sa'yo, pagkat ikaw, Jesus, kasama ko. Mang panahon o pagkakataon, patuloy akong naawit sa'yo, Panginoon. Mang panahon o pagkakataon, ako'y mananatili sa piling mo. Man ang bagyo, kakayanan ko, kat salita mo laging hawak ko. Tumaan man ang tagumpay, mananatili sa'yo, kat ikaw, Jesus, kasama ko. Mang panahon o pagkakataon, patuloy akong naawit sa'yo, Panginoon. Mang panahon o pagkakataon, ako'y mananatili sa piling mo. Ako'y mananatili sa piling mo. Ako'y mananatili sa piling mo. Second Timothy 2